Magandang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa continuation po ng ating pag-aaralan ngayon sa ating GLC. Bago po muli lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Diyos, pinakamakapangyari at pinakanakila sa lahat, Panginoon. Magandang araw po muli. Maraming salamat po muli sa bagong araw at bagong buhay na naman po na muli niyo pong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Muli niyo po kami samahan sa aming pag-aaral ngayon sa araw na to. Patuloy niyo po kami bigyan ng wisdom, Lord, kaunawaan, karunungan sa mga salita na amin na pag-aaralan, Panginoon. Lord, ikaw po manghuna, Lord, sa lahat ng aming kasabihin gagawin sa araw-araw, Panginoon. Muli po, Lord, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Yun. Magandang araw po muli mga kapatid. Ito nga po, tayo po muli nagpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa GLC 1. Book 1, no? Dito nga po tayo sa session 6 po ngayon, no? Ito na po yung pinakahuling bahagi nga po ng GLC 1. Ngayon po, magpapatuloy nga po tayo, no? Napag-aralan nga po natin, no? Sa unang sesyon, yung nag-iisang katotohanan, ang Ebanghelyo. Yung nga po yung mabuting balita, no? Gusto ng Diyos, nalaman po natin ang gusto ng Diyos na mabuo ang ating relasyon sa Kanya, no? Kaya nga po, pinadala niya po ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang bayaran ang ating kasalanan. Kasi nga po, mahal na mahal tayo ng Panginoon, no? Tapos dun sa ikalawang sesyon naman po, no? Yung ang tanging daan, ang tagapagligtas, no? Napag-aralan po natin na hindi po sa mabuting gawa, hindi sa pagsunod sa kautusan o pagiging mabuti ang paraan para tayo maligtas, no? Nga po, kundi ang tanging daan lang po ay si Jesucristo, no? Yung pananampalataya po kay Jesucristo, no? Yun lang po ang tanging daan. Ito naman po sa ikatlong sesyon ng nag-iisang katibayan, ang bagong buhay natin kay Kristo. Napag-aralan po natin dito yung pagsunod, tsaka yung pag-ibig, yun po yung dalawang marka ng ating bagong buhay kay Kristo. No? Yun nga po, no? Dito lang po sa ika-apat na sesyon, yung nag-iisang pangako, ang katiyakan ng ating kaligtasan nga po, no? Napag-aralan naman natin yung na permanente nga po yung relasyon natin sa Panginoong Diyos, no? Hindi po nawawala yun. Kagaya nga po ng example nung alimbungang anak, no? Yung muli siyang bumalik, no? Sa kanyang ama, tinanggap siya at excited. Ganun din po tayo sa Panginoong Diyos, no? Ganun din po. Talagang excited po siya. Gusto mo siya yung mabuo yung relasyon natin sa pamamagitan po ng ating paghingi ng tawad at talagang panunumbalik po sa Kanya. Mabubuo uli yung magandang relasyon natin sa Kanya, no? Yun nga po. Tapos naman po sa ikalimang session nga po, no? Yung pinagmumulan ng kapangyarihan, ang banal na espiritu, no? Na pag-aralan nga po natin yung tatlong pangunahing tukso, no? Sa buhay natin. Tapos nga po, kung paano natin mapagtutagumpayan po lahat ng itong mga tukso na ito, no? Tapos, napag-aralan po natin yung napakahalagang role po ng Holy Spirit sa buhay natin, no? Siya po yung tigaturo, no? Tigagabay sa atin, no? Sa buhay natin. Napaka-importante po ng banal na espiritu sa buhay po natin, no? Yan nga po, no? Napag-aralan na nga po natin yung limang session. Nandito na nga po tayo sa pinakahuli. Dito nga po sa session 6 nga po ng GLC 1, Book 1. Ito nga po, ang pamagat nga po na ito, yung nag-iisang hangarin, lumago sa ating relasyon kay Kristo. Ito nga po yun, no? Kung kita niyo po uli, no? Ito nga po, ika-anim. Medyo malabo lang po siya. Yan, ika-anim na session na po tayo. Ito na po yung pinakalas po natin dito sa ating GLC 1. Yun, ika-anim na po tayo mga kapatid. Ngayon po, no? Tanong ka po, paano nga po ba natin mapapalago ang ating relasyon kay Kristo? Siyempre, gustong-gusto po natin talagang mapalapit po tayo sa Panginoon, no? Talagang napakasaya po, no? Talagang may relasyon ka po sa Panginoon, no? Talagang, halimbawa nga po, no? Nung kayo nililigaw pa o may girlfriend, di ba? Talagang gagawa ka po ng paraan kasi nga po, gusto pong mapalapit, no? Sa girlfriend mo, kahit asawa mo na po, no? Nagagawa ka ng paraan, no? Mag-e-effort ka, flowers, chocolates, yes. Maraming paraan nga po, no? Gagawa tayo ng paraan para talagang mapalapit po tayo, no? Mapalapit po tayo sa ating girlfriend, asawa, or kapatid, pamilya, magulang, no? Gumagawa po tayo ng mga effort, paraan, para magkaroon po, lumalim po yung relasyon natin sa kanila. Siyempre, apakasaya po na, malalim po ang relasyon natin sa isa't isa, no? Napakaganda po, no? Tapos, maaari naman ting mahihintulad nga po, no? Isa, pagpapalaki ng halaman nga po, yung pagpapalago ng relasyon, no? Tulad nga po ng isang halaman, no? Yung halaman nga po, lumalaki yan sa pamamagitan ng paggamit ng magandang lupa, pataba, pagtutubig, pag-aalaga po, no? Napaka-important
Napaka-importante po, no? Parang isang relasyon nga po yun, sa pagtatanim ng halaman. Ako nga po, mahilig po akong magtanim ng halaman. Marami po akong mga tanim niya sa labas. Talagang binibigyan ko po siya ng effort, ng time, no? Talagang inaayos ko siya, nililinis ko siya. Kasi parang yung relasyon namin, yung bonding namin ng halaman, no? Parang kulang po pag isang araw hindi ko po siya nakita, no? Yung halaman, hindi ko siya nadiligan, hindi ko siya na-cultivate, hindi ko siya naglagyan ng pataba, no? Kulang na kulang po. Kaya nga po, ito nga rin po, no? Ginamit nga rin po ito ng Heso Kristo, no? Yung tungkol nga po no, sa yung talinghaga nga po ng apat na uri ng lupa, no? Ginamit nga po ito, no? Para malaman natin, no? Maipaliwanag niya yung isalarawan niya, yung apat na klase ng paglago ng tao, no? Yung sa pakikinig ng kanyang banal na salita, no? Ginamit niya po itong talinghaga ng apat na lupa na ito, ng apat na klase ng lupa na ito. At nga po, no, pag-aralan nga po natin yung apat na talinghaga ng lupa na ito, no? Ito nga po, no, ayon nga po dito sa Mateo 13, 4 verse 9, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natiho agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago agad ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito at ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, may tig-30. Makinig ang may pandinig. Yan nga po, no? Ayon nga po sa Mateo 13, 4 to 9, ginamit nga po ito ni Hesus Kristo, no? Yung talinghaga po ng apat na lupa, no? Unang-una po yung sa tabi ng daan, siya sabi niya. Pangalawa yung mabatong lupa. Pangatlo, sa may matitinik na halaman. At pang-apat yung sa matabang lupa. Sabi ko nga po, no, kanina, no? Napaka-importante po ng lupa, no? Sa halaman. Ako po, sinabi ko nga po, kanina, mahilig po akong magtanim ng halaman, no? Ako po, bago po talaga magtanim, sinusigurado ko po na talaga yung lupa na to malusog. Talagang kinukultivate ko siya, inaayos ko siya. Nag-mix po ako ng maraming organic, no? Mga pataba, inaayos ko po siya bago po, nire-ready ko po talaga. Kasi nga po, once na yung lupa po sa halaman, talagang hindi maganda, maaring unang-una hindi tumubo. Minsan kung tumubo man, maliit lang yung halaman, no? Kaya napaka-importante po yung klase ng lupa, no? Yung mga pataba, lahat po, napaka-importante. Nga po, no? Kaya po, nakita nga po natin na ginamit nga po ni Hesus Kristo yung apat na lupa. Ano nga po ba yung kahulugan ng mga talinghaga nito? Ito nga po, sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa, ituloy nga po natin. Dito naman po sa Mateo 13, 18 to 23, sinasabi nito, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig sa mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Tumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ito nga po, ang una pong uri ng lupa, sinasabi nga po dito sa tabi ng daan. Alam nga po natin, no, sa tabi ng daan, matitigas po yung lupa. Diyan, no, hindi po na-cultivate yan, dry po yan, no, matigas po yan. Parang ito, sinasabi po nito ng Panginoon, yung puso po ng tao nakikinig na to, no, ng salita ng Diyos, matigas na, no, napakatigas, no, hindi niya na inuunawa, wala na po siyang pakialam sa salita, no, parang nahandun lang po siya para manood, pero yung pakikinig, wala na po sa kanyang puso, no? Kaya nga po, no, siya sabi, nung dumating ang masama or si Satanas, no, tinep siya, tinokso siya, agad po siyang nadadala, no? Wala siyang control kasi nga, yung salita, hindi naman halos, talagang wala po, hindi man lang pumasok, no, sa kanyang puso. Hindi man lang niya naintindihan, no? Kasi nga po, matigas po, no? Matigas po yung puso niya. Hindi niya naintindi. Wala siyang interes sa salita ng Panginoon, no? Kaya nga, madali siyang matukso, madali siyang madala ng kalaban. Ito naman po yung pangalawa, no?
Continuation po natin. Ang katulad naman ng binhing na naglag sa babatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ito nga po, no, sinasabi naman po nito yung pangalawa, yung babatong lupa. Sinasabi nga po, napaka-importante po ng lupa sa halaman. Kung ito po ay maraming bato, yung ano nga po, yung ugat po, hindi makapag-penetrate po, no, hindi po hindi dadami, hindi lalalim yung ugat. Kaya po, pag hindi malalim yung ugat, yung halaman din po, mababaw, mahina po yung halaman yung tanim. Kaya nga po, binabanggit nito, no? Nakakinig siya ng mensahe, no? Talagang masaya siya. Pero mababaw lang po yung ugat kasi babato, hindi nakakalat yung ugat. Kaya nga po, madali siyang nadadala, no? Pag nagka-problema lang, no? Nalungkot lang, no? Hindi niya na nagagamit yung salita ng Panginoon, no? Parang napakababaw, no? Yung salita ng Diyos sa kanya, hindi tumitimo, no? Hindi lumalalim, hindi kumakapit sa kanyang puso. Madali siyang nadadala ng lungkot, ng problema, no? Nawawala po agad yun. Ito naman po, tingnan po natin yung sa pangatlo. Uri na lupa. Actually, hindi po lupa ito, pero gano'n rin po. Parang lahat na rin po, no? Tungkol sa pagkatanim po ito. No? Ito nga po, isa pangatlo, ang binhing namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanyang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Ito nga po, binabanggit yung pangatlo po, no? Sa matinik na halaman. Ito nga po, no? Ito nga po, sa pagkatanim po ng halaman din po, napaka-importante na yung halaman mo lang po inahandog. Kasi nga po, once na marami pong halaman doon, yung nutrients niya po, no? Yung po, lalo na yung mga kasama niya pong halaman, malalaki na. Lahat po ng nutrients natin na rin yung halaman, kukunin po noon, sisip-sipin po lahat noon, no? Kumbaga, doon mapupunta lahat po yung nutrients no? Or maybe, maaari din, kung yung mga halaman na yun, pag lumaki yung mga ugat ng mga dating halaman na yun, sisirain yun yung ugat ng mga bagong halaman mo, no? Kaya ako po sinasabi dito, no? Talagang yung mensahe po, no? Dahil po sa balisa, no? Pagkahumaling sa kayamanan, ibig sabihin po nito, no? Inuuna po niya yung talagang hindi po siya nakafocus po, no? No, sa salita ng Diyos. Talagang yung yaman niya, no? Doon siya nakafocus, no? Yung kumbaga yung pakikinig ng salita ng Diyos, secondary na lang po sa kanya, no? Pero sabi nga nito, no? Yung pagkahumaling sa kayamanan, no? Nawawala ng po ang nasa kanyang puso, no? No? Kaya dinadaig po kung ano yung, kumbaga, yung malalaking halaman na, kung halimbawa sa puso natin, ano ba yung malalaki sa puso natin? Minsan, mas malaki sa puso natin, no? Mas importante sa atin yung yaman, mas importante sa puso natin yung kapangyarihan. Kaya nga po, salita ng Diyos, ang liit na lang, ang liit. Kaya nga po, kung ano yung malaki sa puso natin, yung po yung naghahari, no? Yung po naghahari. Kaya po, kung ang malaki sa puso natin, yung yaman, kapangyarihan, katanyagan, no? Yung salita ng Diyos, napakaliit na lang, no? Kaya nga po, isip natin, ano pa po ba ang gusto natin maghari sa buhay natin? Ano po ba ang gusto nating mag-grow o lumaki sa puso natin, no? Ang salita ba ng Diyos or ang mundo, no? Kasi kung malaki ang mundo, ang lilit po, no? Hindi natin maunawa ang salita ng Panginoon. Yun po, no? Ito naman po, no? At ito na po yung pinakahuli at ito po yung pinakamaganda, no? Ito nga, sinasabi nga dito, no? At ang katulad naman ng binhing na asik sa matabang lupa ay ang mga taong tumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito'y namumunga ng sanggana, may tig-100, may tig-60, at may tig-30 yun. Napakaganda po, no? Sinasabi po dito yung mabuting lupa po, no? Yung po yung pinakamaganda. Sabihin po talaga, no, talagang inunawa po nung nakikinig, no? Talagang isina puso po nung nakikinig ng salita ng Diyos. So, walang
kaguluhan sa kanyang isip, no? Hindi niya inuna yung yaman or ano, no? Talagang nag-focus siya, no? Ganun din po, no? Sa pagtatanim, no? Talagang focus natin doon sa halaman natin, no? Yung halaman, yung nutrients, yung lupa. Kasi mag-grow po talaga yun. Pero yung halaman nga po natin, no? Una-una, matigas yung lupa. Hindi mag-grow yun. Kung maraming bato, hindi po lalago yung ugat. Kung marami pong halaman sa paligid niya, kakainin po ng mga maraming halaman yung halaman. Kaya nga po, no? Sa halaman, i-focus natin, tanim natin, no? Sa isang magandang lupa, solo siya, talagang mag-grow yun. Para din sa ating buhay, sa ating puso, no? I-focus natin sa salita ng Diyos sa ating puso, no? Wala pong mga stress, wala pong mga galit, wala, no? Huwag natin unahin yun, no? Yung mga problema, yung mga yaman natin, huwag natin unahin po yan, huwag natin unahin isipin, no? Isa puso natin ang salita ng Panginoon Diyos para talagang mag-grow, no? Lumago sa ating puso, no? Ang salita po ng ating Panginoon. Yun nga po, no? At kailan nga po ba nagsisimula ang ating relasyon kay Kristo? Ito nga po, no? Mula po nung tinanggap natin si Yesu Kristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas nga po, nagsimula na rin po ang ating bagong relasyon sa Kanya. No? Nga po, no? Maaaring noon, no? Kilala lang natin ang Panginoon. Ngunit ngayon, no? Talagang nakikilala natin siya ng personal. No? Patuloy na lumalago ang ating relasyon sa kay Panginoong Hesukristo, no? Kung habang nag-uukol tayo ng panahon sa Kanya, no? Sumusunod sa Kanya mga nais sa buhay, no? Yung mga sinasabi niya sa atin, ginagawa natin, no? Talagang sinisip natin siya, no? Ginagawa natin yung mga nais niya, no? Papatuloy tayo sa pagsunod, no? Sa mga nais niyang gawin natin. Talagang lalo po tayo nag-grow, no? Sa Kanya. Kaya nga po nito, so, simulan na nga po natin. No? Kaya nga ngayon, pag-aaral nga po natin kung paano natin mapapalago po ang ating relasyon kay Kristo. Ito nga po, no, unang-una, sa pamamagitan ng pananalangin. Ito nga po, no, ayon nga po sa unang Juan 5:14-15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat inihiling natin sa Kanya. Ito nga po, napakaganda po na sinabi po dito, no? May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya po, yung salitang may lakas loob tayo, sabihin, malapit po yung relasyon natin, no? Kasi nga po kung hindi po close yung relasyon nyo, alam mo sa tao, no? Wala kang lakas loob na lumapit sa Kanya, no? Mahihiya ka kasi, halimbawa, yung tao yun, kakilala niyo pa lang, no? Nahihiya ka, no? Ayaw mo lumapit sa Kanya kasi hindi naman kayo close, no? Pero nga po, dito siya sabi, no? Sa pamamagitan ng panalangin, no? Yung palaging pakikipag-usap mo sa Panginoon, no? Yung intimate na pakikipag-usap mo sa Kanya. Yung maganda po kasi, no? Pag nananalangin tayo, parang kausap mo yung Panginoon, hindi yung parang, hindi po maganda yung parang, yung may yung sunod-sunod, yung kinakabisado, hindi po maganda. Pag kinausap mo yung Panginoon, yung parang yung ama mo, kausap mo, kaibigan mo, no? Parang ang ganda. Maluwag yung pag-uusap mo, masaya. No? Kaya sinasabi dito, no, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya kasi close po kayo, no? Sa araw-araw niyo pananalangin sa Panginoon, no? Parang halimbawa, ayun po, no, nung girlfriend mo, talagang araw-araw po kayo nag-uusap, no? Minsan nga, magkasama na kayong buong araw, tapos pag uwi mo, tatawag ka pa sa phone, no? Gusto mo kausap kasi nga gusto mo lumago yung relasyon nyo, no? Inaabot na kayo ng gabi, umaga, kausap mo sa phone, pag-isaw sa umaga, madaling araw pala kausap pa rin kasi nga gusto mo talagang lumalim yung relasyon nyo, gusto mong makilala siya na maayos, gusto mong malaman yung gusto at ayaw niya, no? Kinakausap mo palagi siya, no? Ganoon din sa Panginoon, no? Sa pamamagitan ng panalangin, yung po'y paraan para makausap natin yung Panginoon, no? Talagang sabihin natin gusto natin, no? Yung kausapin natin siya, no? Kasi nga, mahal na mahal tayo ng Panginoon, no? Yung maging close tayo sa Kanya, no? Sabihin natin, nais natin, totoo, no? Wag yung may pattern, wag yung yakamisado, wag yung parang nakipag-usap na lang sa karelasyon mo, sa girlfriend mo, sa kaibigan mo, no? Napakahalaga po ng pananalangin, no? Talagang pag araw-araw pong gagawin yan, talagang
parang yung kayo lang, yung si Lord Jesus, parang bali yung kaibigan mo. Ako, ganun po, no? Pag may, Lord Jesus, ito po, tulungan mo po ako dito, Panginoon, hirapan. Parang ganun lang. Parang yung si Lord Jesus, talagang kasama palagi. O, kasama natin siya palagi, no? Pero, yung talagang yung pag-close na relasyon mo sa Kanya, no? Parang, Lord, tulungan mo po ako dito. Ito, nahihirapan po. Yun, agad, parang napaka-simple, no? Kaya napakaganda po nung pananalangin sa araw-araw po, no? Talagang, makikita mo talagang, pag ginawa mo araw-araw yun, talagang yung relasyon mo sa Panginoon, magiging close, no? Yung relasyon mo sa Kanya, no? Kaya po, tingnan nga rin po natin yung mga ginawang halimbawa po ni Yesu Cristo, no? Ito nga rin po, sinabi nga rin po sa Mateo 14:23, matapos niyang paalisin ang mga tao, ito nga po yun sa no, pagpapakain sa 5,000 po, no? Matapos niyang paalisin ang mga tao, ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Dito rin po sa ayon sa Lucas 5:15-16, ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumaragsa ang mga napakaraming tao upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Ito nga po ganda example po nun, Lord Jesus, no? Diyos po siya, no? Anak po siya ng Diyos. Pero, no, lahat po ng gawin niya, no? Pinakain niya po yung 5,000, nanalangin siya, no? Nagpapagaling siya, nanalangin siya. Ibig sabihin lahat po ng gawin niya, no? Kausap niya ang Ama, no? Wala siyang ginagawa na hindi niya kinakausap ang Ama. Yung relasyon po nila napakalapit, no? Lahat po, sinasagot niya, sinasabi niya, no? Lahat po. Kaya ganun din po tayo sa Panginoon, no? Magkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa ating Ama, no? Sa Panginoon, no? Talagang kausapin natin siya araw-araw, umaga, gabi. Pwede oras-oras, mas maganda po yun talaga, no? Lumapit tayo sa Kanya, no? Gawin natin para lumalim ang ating relasyon sa Panginoon. Ito nga po, no? Nga po yung unang-una, yung panalangin. Ito nga po yung pangalawa, tingnan po natin, no? Siya sabi po dito, no? Sa pamamagitan naman ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ito nga po, no? Ayun nga po dito, mga awit 119, verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ito nga po, no? Salita nga po, sabihin yung Biblia, kasi nga, po natin, makikita ang salita ng Diyos sa Biblia, no? Kaya sabi po dito, no, salita niya, tanglaw, no? Patnubay, gumagabay, no? Sa landas na daraanan natin, no? Nagiging diretso po yung daan natin dahil sa salita ng Diyos, no? Nakikita po natin dito yung mga gusto niya, yung mga ayaw niya, no? Ito po yung nagiging gabay natin sa araw-araw. Kaya napaka-importante po, no? Na basahin natin yung Biblia. Ito nga po, basahin din po natin dito sa Josue 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang ulat ng kautusan. Pagpulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, maging masagana at magtagumpay ang iyong pamumuhay. Ito nga po yung sinasabi, huwag mong kaligtaang basahin, no, ang aklat ng kautusan. Ito nga po yung Biblia, no? Ito nga po, no? Pagbulay-bulayin yun, araw at gabi, no? Araw at gabi, no? Upang matupad mo, no? Masunod mo, no? Ang lahat ng nakasaan doon, no? Upang maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito nga po sinasabi, no? Talagang babasahin mo ito, uunawain mo. No? Huwag lang pong basahin na parang binasa mo lang. Unawain mo po ito talaga, no? Una-una, mag-pray ka po muna, no? Na i-reveal po sa iyo ng Panginoon talaga yung mga nakasulat po doon. Bigyan niya po tayo ng wisdom na talagang i-reveal po sa atin ng Panginoon yan. Kakausapin niya po tayo, no? Sa Biblia, no? Talagang tunay po yun, no? Ako, na-experience ko po, you know, sa Biblia, kinakausap ako ng Panginoon. Kaya nga po, no? Napakaganda po nito, no? Ito po yung gabay natin, no? Kaya nga po, no? Talagang hindi ko po talaga maisip, no? Kung talagang hindi tayo magbabasa ng Biblia, no? Paano po natin talagang masusunod ng Panginoon, no? Kung talagang hindi natin alam kung ano yung salita niya, yung ayaw niya, yung gusto niya, no? Kaya, parang minsan sinasabi natin, no? Oo, sinusunod ka, Panginoon. Pero tanongin mo, magbabasa ka ng Biblia. Kung sinabing hindi, paano mo nagagawa yun, no? Nakasulat yung salita niya, yung mga kautosan niya, no? Doon natin mag-check, no? Kasi minsan, alam natin, no? Marami ng mga false prophets, mga maling turo, no? Doon natin mag-check yan, no?
Kasi nga po, minsan tayo nakikinig na lang tayo sa mga turo, no? Mga salita. Kung ano yung sabihin nila, ina-adapt na lang natin. No, no. Tingnan po natin yung banal na kasulatan, no? Doon natin ma-check kung tama po talaga yung sinasabi nung nagtuturo na to, nung pastor na to, kung tama, no? Ako, na-experience ko po yan, nung unang-una, talagang may mga sinasalihan po ako, no? Kala ko po nung una, pero talagang napakabuti po ng Panginoon, no? Sa pagbabasa ko ng Biblia, nakikita ko, mali na tinuturo, no? Kaya ako po nilalayo ng Panginoon, no? Sa magitan ng Biblia, nilalayo niya po tayo sa kapahamakan, no? Kasi sa pamamagitan ng Biblia, ituturo niya sa iyo kung ano yung tama, no? Yung maling turo, yung tamang turo, no? Kaya nga po, mga kapatid, napaka-importante po talaga, no? Araw-araw po natin basahin ng Biblia, no? Araw-araw, no? Mahilig tayo magbasa ng Facebook, mahilig tayong magbasa ng kung ano, no? Bigyan po natin ng time, no? Araw-araw. O kung hindi ka pa naman ready, kahit araw-araw. Basta araw-araw, maganda po araw-araw, no? Kung hindi naman mo, once a week, ano, pero mag-pray ka po muna, no? Pag-pray muna na tulungan ka ng Panginoon. Kasi nga po, no, hindi to, yung Biblia po, no, hindi to parang binabasa lang na sulat o ano po talaga po ito yung salita ng Diyos, no? Kailangan po talagang tumimo sa puso natin, no? Si Lord po mismo yung magre-reveal sa atin ng mensahe nito. Kaya nga po, no, sa gusto po ating basahin to, ipag-pray natin na i-reveal po sa atin ng Panginoon yung mensahe niya, no? Sa pamamagitan po ng Biblia. Muli, yun po, patuloy po tayong magbasa ng Biblia. Yan po, no? Ito nga po, no? Tulad nga po ng hangarin natin na mapalago nga po ng ating relasyon kay Kristo, no? Napakahalaga rin po, no? Talaga, mga kapatid, ng ating paglago ng ating relasyon sa ating kapwa, no? Upang nga po, no, makatulong po para mapalapit tayo sa Panginoon, no? Sa pamamagitan nga po nung pagtutulungan, no? Yung pagpapalakasan, no? Para sama-sama po tayong lumago ng relasyon natin sa Panginoon. Kasi nga po, no, once na tayo nasa group, no, napaka-importante yun, yung mga tulungan, kung may mga problema ka, nagbibigay ng payo, kung may mali ka, nag-a-advise yun, no? Kaya napaka-importante po nung kapatiran, no? Yung mga group, Bible study, day group, no? Yung mga, ano pa, may mga grupo. Basta yung mga grupo sa churches, masumali po tayo dyan. Napaka-importante po niya, no? Yung mag-aaral po natin na sama-sama. Kasi nga po, minsan kala po natin, palagi tayong tama. Pero minsan may magkasabi sa'yo, kapatid, mali yan, no? Kasi minsan, ano tayo eh, self-righteous tayo. Kala natin, palagi tayong tama. Pero sa pamamagitan po ng ating kapatid, no? Sabihin natin, kapatid, medyo mali natin ginagawa natin, no? Kaya napakahalaga po natin, mag-check po natin sa sarili natin, no? Kung patuloy pa rin po tayong tama sa ginagawa or may mali na, no? Napaka-importante po talaga nung mga kasama po natin, mga ka-day group, no? Mga ka-Bible study, yan po, napaka-importante nga po yan, no? Kaya nga po, no, pag-aaralan po natin ngayon kung paano naman natin mapapalago, no, ang ating relasyon sa mga tao. Ito nga po, no, unang-una, binabanggit nga po dito, no, sa pamamagitan ng fellowship. Ito nga po, no, ayon nga po sa mga Hebreo 10:24-25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon kaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ito po binabanggit, no? Fellowship nga po, no? Napaka-importante, no? Ang sabi nga po dito, no, gisingin ang damdamin ng bawat isa. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, no? Bilang tayo magkakasama, no, sa church, no? Magkakasama po tayo sa gawain, day group, no? Magpapalakasan po tayo. Minsan, meron po tayo isang kapatid, no, na may problema, nalulungkot, no? Pwede po tayong mag-advise sa kanya or ikaw pwede ka namang humingi ng advice sa mga kasama mo, no? Yung kagaya nga po na sabi ko na medyo nalilito ka or merong kang hindi nagawang maganda, no? Sila pa yung mag-check sa inyo. Sabi nga po dito, no, gisingin ang damdamin ng bawat isa. Palakasin po natin, no? Buhay natin, no? Bigyan natin sila ng sigla, no? Tayo po yung mga magtulungan-tulungan pa tayo, magpalakasan po tayo, no? Sa isa't isa, no? Kaya napaka-importante po talaga ng fellowship, no? Para talagang sama-sama tayong mag-grow, no? Para sa Panginoon, no? Ito nga po yung pangalawa naman sa pamamagitan nga po ng
witnessing o pagpapatotoo, no? Ayon nga po sa mga gawa 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito sinasabi nga po dito, magiging saksi, no, sa Jerusalem, sa Judea, no. Isa meaning witnessing, no. Sabi natin, no, kung ano yung mga ginawa sa atin ng Panginoon, no, i-share natin sa ating kapwa, no. Ibahagi natin, no. Minsan, marami nga po nagsasabi, no, yung Biblia, gawa lang ng tao yan, no. Sinulat ng tao yan, hindi totoo yan. Marami pa nagsasabi. Pero nga po yung pag-witness mo, yung pagpapatotoo ng na-experience mo, no, kay Yesu Cristo, yung pagbabago niya sa buhay mo, no. Pag yung sinare mo sa kapwa mo, kapatid, hindi niya pwedeng sabihin, hindi totoo yan. Kasi ikaw po mismo, no, na-experience mo sa buhay mo, no, nangyari sa buhay mo, no. Kaya hindi niya pwedeng sabihin, hindi mo totoo yan, gawa-gawa. Hindi, ikaw na mismo yung nagsabi, no. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na, hindi yan totoo, gawa-gawa lang yan, no. Kaya napaka-importante po ng pag-witness, no. Sabihin natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin, no. Yung ginawa sa atin ng Panginoon, yung pagbabago sa atin, no? Yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, i-share po natin sa ating kapwa, no? Pero nga po, no, kung tayo mag-witness, no, advice ko lang mga kapwa, yung totoo po sabihin natin, no, yung dagdagan natin, babaguhin. Kasi minsan, no, kung babaguhin natin, makikita nila, sabi niya, ganyan siya, pero ba't ganun pa rin, no? Nagpapatuloy pa rin sa paggawa niya, no? Lalo pong matitis yung kapatid natin, no? Yung kapwa natin. Kaya nga po, kung tayo mag-witness, no, yung totoo lang po sabihin natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong magbabawas o magdadagdag ng mga kwento. Yun po. Napakahalaga po talaga niya, no? Yung witnessing, no? Talagang napaka-importante. Yun nga po, napag-aralan nga po natin, no? Yung talagang kung paano, unang-una, mapapalago ang ating relasyon kay Kristo. Yun nga po, unang-una, no, sa pamamagitan ng pananalangin at salita ng Diyos, no. Patuloy po tayo araw-araw tayong manalangin, no, araw-gabi, no. Talagang tumawag tayo sa Kanya, makipag-usap tayo sa Panginoon, no, yung close, yung parang takot ka sa Panginoon. Hindi, wag ka hindi tayo matakot sa Panginoon kasi mahal na mahal niya tayo, no. Pakipag-usap tayo na maayos at tama sa Kanya, no. Talagang titingin niya tayo, sabi nga po dito, no, ayon sa Kanya kalooban, talagang ibibigay niya yung kagustuhan natin, no? At yung pangalawa nga po, yung salita ng Diyos, no? Araw-araw po natin, no? Talagang unawain natin, intindihin natin ang kanyang salita, no? Imbes na maubos yung oras natin sa Facebook, YouTube, no? Araw-araw, magbigay tayo ng time, no? Kahit isang chapter araw-araw ng Bible, no? Aral po tayo, talagang i-reveal po ng Panginoon talaga yung mensahe niya sa atin, no? Talagang sabi natin, makakasunod tayo, no, kung ano yung gusto niya, no, makakalakad tayo na maayos kung talagang patuloy tayo magbabasa ng kanyang salita ng Biblia, no. Yun nga po, no, yung pananalangin at salita ng Diyos para mas magkaroon tayo, lumalim ang ating relasyon sa Kanya, no. Ito naman po, isa, para natin makapalago naman yung sa relasyon natin sa tao, ito nga po yung fellowship at witnessing. Yung fellowship nga po, no, magpalakasan po tayo sa grupo natin, sa Bible study, sa day group, no? Magtulungan tayo, no? Huwag tayong magsiraan, no? Minsan, may mga ganun po, no? Parang nagsisiraan pa, nag-aanuhan pa, naggagamitan, no? Huwag. Kaya po tayo magkakasama po, no? Magtutulungan po tayo, no? Pinagsama-sama po tayo ng Panginoon, magtulungan, magbigayan, no? Hindi po para mag-awayan, mag-inggitan, no? No? Yun po, no? Napaka-importante po ng fellowship. Magsama-sama tayo, magtulungan, mag-awitan para sa Panginoon. Napakasarap po na ako. Gustong-gusto ko po yun, maawit sa Panginoon kasama yung mga kapatid natin, no? Napakasarap po nun, napakasaya. Doon rin po ng witnessing, no? Sabihin natin, no? I-share natin yung kabutihan ng Panginoon. Ito po, wala pong magsabi na hindi totoo yan kasi ikaw na po mismo nagkasabi, no? Hindi niya pwedeng sabihin, gawa-gawa lang yan. Hindi siya sabing ginawa lang ng ibang tao yan kasi ikaw po mismo ang nagsabi niyan, no? Kaya i-share mo po kung ano na experience mo. Huwag mo itago sa sarili mo, no? Gusto ng Panginoon, i-share mo po yung pagmamahal niya sa iyo, yung kabutihan niya sa iyo. I-share mo sa tao para maraman din ng tao, no? Kung gaano kabuti at gaano tayo kamahal ng Panginoon. Nga po, no? Natapos na po natin, no? Napag-aralan na po natin lahat kung paano lalago nga po, no, yung ating relasyon sa Panginoong Yeso Cristo. Kaya nga po, advice ko nga po, no? Palagi po natin isik si Lord, lalo po tayo mag-pray, lalo po tayo magbasa ng Biblia, no?
gawin natin talaga yung mga nais niya, no? Para lalo po talagang lumago yung relasyon natin sa Kanya. Magpatuloy po tayo, wag po tayong papadala sa tukso ng kalaban. No? Si Satanas po talaga, sinasabi ka po nakaraan, ingitero po yan. No? Gusto niya ng damay. Gusto niya po ng damay, no? No? Gusto rin po ni Satanas, alam niyo po mga kapatid, gusto rin ni Satanas, no, na lumalim rin yung relasyon mo sa Kanya. Kaya nga po, kung po kayo, no, kaninong relasyon po ba ang gusto niyo lumalim, no? Kay Satanas o sa Panginoon, no? Aminin po kayo, no? Kaya nga po, habang may time pa po, no, siyempre, gusto natin sa Panginoon. Kaya nga po, gawin natin to, no? Ito yung mga napag-aralan natin, no? Manalangin, magbasa ng Biblia, no? Sumali sa mga fellowship, sa mga witnessing, no? Yun, para matalo natin yung ginagawa ni Satanas, no? Talikuran natin sa Satanas, mga kapatid, no? Takwin natin yan sa pangalan ni Yesu Cristo. Paalisin natin sa Satanas sa buhay natin, no? Magpatuloy tayo, no? Para lalong lumago, no? May napakagandang relasyon sa Panginoon. Napakasarap po talaga kung may malalim na relasyon po tayo sa Panginoon. Ako po talaga, sabi ko, napakasarap ng pakiramdam. Nakasama mong Panginoon araw-araw. Talagang sobrang sarap. Yun po, mga kapatid, I pray na talagang naunawaan niyo po, naintindihan niyo po ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito, no? Patuloy po nating sikapin na mapalapit tayo sa Panginoon. Ngayon po, no, muli po, bago tayo magtapos, tayo po muna yung mag-closing prayer po muli. Muli po, Ama, maraming salamat po muli sa araw na binigay mo sa amin, sa tulong na binigay mo sa amin, sa wisdom na binigay mo sa amin, sa kaalaman na wisdom na binigay mo sa amin. Tunay po, wala po kaming kaalaman, Lord. Hindi na po namin kayang unawain ang iyong salita sa aming kaisipan lang po. Pero mula po, sa tulong ng pagmamahal mo po, Lord, nauunawaan po namin to. Kaya patuloy po namin nagpipray na patuloy mo kami bigyan ng kaunawaan, samahan, Lord, sa aming pag-aaraw-araw, Panginoon, Lord, upang maunawaan po namin, Lord, lahat ang mga mensahe na mong iparating sa akin, Panginoon. At I pray, Lord, din po, Panginoon, lahat po muli ng mga nakapanood nitong video na ito, Lord, ay patuloy mo pong itouch ang kanilang mga puso, Panginoon, Lord, para po lalo po silang mag-grow, Lord, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, lalo po na kanilang kilalanin, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami lahat, Panginoon. Sige lang kami umaasa palagi, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord, I pray. Amen. Amen. Yun. Maraming salamat po muli mga kapatid sa pagsama niyo po muli sa akin sa ating pag-aaral ngayon dito sa ating last session dito sa ating GLC1, no? Next week po, tayo po ay magpapatuloy naman po sa MOOC 2, sa GLC2, no? MOOC 1 po, no? Samahan niyo po muli ako, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa ating GLC2. MOOC 2 ng ating GLC1. Hindi po, mga kapatid, maraming salamat po, Panginoon. To God be the glory. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po.